hindi ito ang kasal ko. Ito ang unang pumasok sa isip ni Nida habang hinihila siya ng sarili niyang inapalayo sa nagkakagulong bulwagan ng simbahan. Ang damit pangkasal na sa pilitang isinusuot sa kanya ay malamig sa balat, mabigat sa balikat, at napakaluwag sa kanyang dibdib, isang sagradong kasuotan na hiniram lamang para sa isang kasinungalingan. Ang mga perlas na nakaburda sa lailayan nito ay parang maliliit na yelo na dumadampi sa kanyang mga binti, nagpapaalala sa kanya na ang bawat segundong lumilipas ay hindi para sa kanya. Ma, ano po ba nang nangyayari? Nasaan si Brielle? Tanong ni Nida, ang boses niya inanginginig, halos hindi marinig sa gitna ng mga bulungan at nag-aalalang sigawan sa labas ng maliit na silid. Hindi siya sinagot ni Aling Martha. Sa halip, ang mga mata nitong namumula at puno ng luha ay nakatitig sa kanya na maihalong awa at desperasyon. Ang mga kamay nito, na dati malambing na humahaplos sa kanyang buhok, ay naging bakal na humihigpit sa kanyang braso. Nida, anak, pakiusap. Gawin mo to para sa pamilya. Gawin ang ano, ma, naguguluhang tanong niya. Nakasuot lang siya ng simpleng lilak na bestida bilang abay. Ngayon, kaharap niya ang salamin, isang estranghero na nakasuot ng puti. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Tita Vicky, ang ina ng lalaking ikakasal. Ang karaniwang maamo nitong mukha ay napalitan ng bakal na determinasyon, bagamat bakas pa rin ang pamumutla at pagkatulala. Wala na tayong oras, sabi nito sa garalgal na boses. Tumakas si Brielle. Iniwan niya ang sulat. Hindi na siya babalik. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa pandinig ni Nida. Si Brielle, ang kanyang pinsan, ang babaeng itinuring niyang parang kapatid, ang nobya, tumakas sa sarili nitong kasal. Kailangan mong pumalit sa kanya, Nida, diretsong sabi ni Tita Vicky, at sa pagkakataong iyon, parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Nida. Ang ingay sa labas ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng kanyang puso. Hindi po pwede, na utal niyang sagot. Napatingin siya sa kanyang ina, naghahanap ng kakampi, ngunit ang nakita niya ay isang mukhang sumusuko na. Anak, kailangan, pakiusap ni Aling Martha, ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Hindi mo naiintindihan. Malaki-malaki ang pagkakautang namin sa pamilya nila Aiden. Itong kasal ang tanging paraan para mabayaran ang lahat. Kung hindi matutuloy ito, mawawala sa atin ang lahat, ang bahay, ang lupa, ang munting negosyo natin. Utang. Isang salita na biglang nagpaliwanag sa lahat. Hindi ito kasal. Isa itong transaksyon. Isang bayad pinsala. At siya ang pambayad. Bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng pagkakataon na siya ang palaging tipamalit. Noong bata siya, kapag kulang ng manlalaro sa piko o tagutaguan, siya ang tatawagin para bumuo sa bilang. Kapag may tirang ulam, sa kanya ipapasa. Kapag may kailangang utusan dahil abala ang lahat, ang pangalan niya ang unang isisigaw. Palagi siyang naririyan, ang reserba, ang pangalawang pagpipilian na hindi naman talaga pinili. Ngayon, sa pinakamahalagang araw ng buhay ng kanyang pinsan, siya na naman ang pamalit. Ngunit hindi na ito laro. Ito ay buhay. Bakit ako? Mahinang tanong niya, hindi sa kanila, kundi sa kanyang sarili. Bakit ako palagi? Dahil ikaw ang nandito, Nida, sagot ni Tita Vicky, ang boses ay malumanay na pero may diin, na parang kutsilyong binalutan ng seda. At dahil mabuti kang anak, hindi mo hahayaang mapahamak ang pamilya mo, hindi ba? Iyon na. Ang huling suntok na tuluyang nagpabagsak sa kanya. Ginamit nito ang pagmamahal niya sa pamilya bilang tanikala. Wala na siyang kawala. Ang pagtanggi niya ay katumbas ng pagwasak sa kinabukasan ng mga magulang niya. Hinayaan na lang niya ang sarili na bihisan. Ang zipper ng bestida ay isinara. Ang belo na amoy Brielle ay marahang inilagay sa kanyang ulo. Inabutan siya ng isang baukwet ng mga puting rosas na nagsisimula ng malanta sa mga gilid. Bawat galaw nila ay mabilis at mekanikal, na parang nag-aayos sila ng isang manika, hindi ng isang taong humihinga na may durog na puso. Nang lumabas sila ng silid, ang mga bulungan ay naging nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga mata ay nasa kanya. Nakita niya ang pagtataka, ang awa, ang panghusga sa mukha ng mga bisita. Para siyang isang kriminal na lalakad patungo sa kanyang bitayan. Ang kanyang ama, si Mang Lito, ang sumalubong sa kanya sa may pintuan ng simbahan. Namumutla ito at hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata.
Nang hawakan niya ang braso nito, naramdaman niya ang panginginig nito. O baka panginginig nilang dalawa. Patawarin mo kami, anak, bulong nito, sapat lang para marinig niya. Hindi sumagot si Nida. Ano pa ba ang sasabihin niya? Nagsimulang tumugtog ang organ. Nagsimula silang maglakad. Ang bawat hakbang sa pasilyo ay parang 1 kilometro ang layo. Ang mga kandila, ang mga bulaklak, ang mga ngiti ng mga taong hindi niya kilala, lahat ay malabo, isang panaginip na ayaw niyang maalala. Hanggang sa natanaw niya ang lalaki sa dulo ng altar. Si Aiden. Nakatayo ito roon, perpekto sa kanyang barong, ngunit ang postura nito ay matigas. Hindi ito nakatingin sa kanya. Nakatingin ito sa malaking pinto sa likuran niya, na para bang umaasa pa rin na papasok si Brielle anumang sandali at isisigaw na isa lang itong masamang biro. Nang nasa harapan na niya si Aiden, saka lang ito lumingon. At sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Walang galit doon. Walang pagkasuklam. Ang nakita niya ay isang bagay na mas malala pa, isang malamig at basag na kawalan. Isang pares ng mga matang pinagkaitan ng pag-asa, kapareho ng sa kanya. Sa isang saglit na iyon, naunawaan niya na pareho silang biktima sa palabas na ito. Inabot ni Aiden ang kanyang kamay. Malamig ito, tulad ng inaasahan niya. Ang paghawak nito ay walang init, walang damdamin. Isa lamang obligasyon. Ang seremonya ay parang isang mabilis na pelikula. Ang mga salita ng pari ay parang hangin lang na dumadaan. Hindi niya maalala kung paano niya nasabi ang "ki ay dude". Ang alam lang niya, isinuot ni Aiden ang singsing sa kanyang daliri, isang malamig na bilog na metal na sumisimbolo sa kanyang habambuhay na pagkakatali sa isang kasunduan. Hindi siya hinalikan ni Aiden. Sa halip, marahan lang nitong idinikit ang labi sa kanyang pisngi, isang kilos na napilitan at walang anumang emosyon. Para sa mga litrato. Para sa mga tao. Sa resepsyon, ang pagpapanggap ay nagpatuloy. Pinaupo sila sa gitna, sa mesa ng bagong kasal, pero parang may isang malaking pader na hindi nakikita sa pagitan nila. Ang tugtugan ay masaya, pero ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay nakabibingi. Hindi sila nag-usap. Ni isang salita. Kumain siya nang hindi nalalasahan ang pagkain. Ngumiti siya kapag may bumabati, pero ang mga ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Pinanood niya ang mga magulang niya na nakikipagtawanan sa pamilya ni Aiden, na para bang ang lahat ay normal, na para bang hindi nila ipinagbili ang sarili nilang anak. Maya-maya, sa kalagitnaan ng ingay, marahan siyang kinalabit ni Aiden. Sa unang pagkakataon mula noong seremonya, nagsalita ito sa kanya. Huwag mong isipin na may kahulugan ang kahit ano dito, bulong nito, ang boses ay mababa at walang kabuhay-buhay, dahil para sa akin, isa lang itong kontrata. Isang palabas para sa kanila. Tumagos sa puso ni Nida ang bawat salita. Hindi siya lumingon. Hindi siya kumibo. Tumango na lang siya ng bahagya, isang kilay lang ang gumalaw, sapat na para malaman ni Aiden na narinig niya. Sa ilalim ng mesa, kinuyom niya ang kanyang mga palad. Ang wedding ring sa kanyang daliri ay biglang naging napakabigat, isang posas na hindi na niya matatanggal. Dumating ang oras para sa mga tradisyon. Ang paghiwa ng cake ay naging isang malamig na ritual. Ang kamay ni Aiden ay nakapatong sa kamay niya habang hawak nila ang kutsilyo, ngunit ang pakiramdam ay parang humahawak siya ng yelo. Walang init, walang buhay. Nagsubuan sila ng cake para sa mga kamera, ang mga peking ngiti ay nakapaskil sa kanilang mga labi. Sunod ang money dance. Para itong isang eksena mula sa isang masamang panaginip. Pinatayo sila sa gitna ng dance floor habang isa-isang lumalapit ang mga ninong, ninang at mga bisita para magdikit ng pera sa kanilang mga damit. Pinilit silang magsayaw. Inilagay ni Aiden ang kanyang kamay sa baywang ni Nida at ang kamay niya naman ay sa balikat nito. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat lang para hindi magmukhang katawa-tawa. Pero ang agwat ng kanilang mga damdamin ay parang isang karagatan. Umiwas sila ng tingin. Si Nida ay nakatingin sa sahig, binibilang ang mga hibla ng karpet. Si Aiden naman ay nakatingin sa malayo, sa isang lugar na hindi niya maabot. Ang bawat nota ng mabagal na musika ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ang bawat perang idinidikit sa kanyang damit pangkasal ay parang isang paalala, bayad ka na. Nang sa wakas ay natapos ang lahat, parang nabunutan ng tinik si Nida.
Ang huling bahagi ng resepsyon ay lumipas na parang isang mansa lang sa kanyang alaala. Ang mga paalam, ang mga yakap, ang mga bilin mula sa mga kamag-anak, lahat ay pumasok sa isang tainga at lumabas sa kabila. Ang biyahe papunta sa kanilang magiging tahanan ay binalot ng nakabibinging katahimikan. Si Aiden ang nagmamaneho. Ang mga ilaw ng syudad ay mabilis na dumadaan sa bintana, mga guhit ng kulay na walang kahulugan. Sumandal si Nida sa bintana, pinapanood ang mundo sa labas, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang buhay. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking modernong bahay sa isang tahimik na subdibisyon. Mataas ang gate at ang mga pader ay tila nagsasabing ibawal pumasok ang hindi imbitado. Nang bumukas ang gate, pumasok ang sasakyan sa isang malinis at malawak na garahe. Naunang bumaba si Aiden. Hindi siya pinagbuksan ng pinto. Hinintay lang niya itong bumaba at kinuha ang maliit na maletang naglalaman ng ilang damit na isinama ng kanyang ina kanina. Ang bahay ay malamig at tahimik. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, at ang bawat yabag nila ay umaalingaw sa kalawakan ng sala. Walang mga litrato. Walang personal na gamit. Para itong isang showroom, hindi isang tahanan. Humarap sa kanya si Aiden, ang mukha ay seryoso at walang emosyon. Itinuro nito ang isang pinto sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Iyan ang kwarto mo. May sarili kang banyo. Huwag kang papasok sa kwarto ko. Huwag mong pakikialaman ang mga gamit ko. Parang mga batas na isinulat sa bato ang kanyang mga sinabi. Ang kailangan lang nating gawin ay magpanggap sa harap ng pamilya natin, pagpapatuloy nito. Sa loob ng bahay na to, wala tayong pakialam sa isa't isa. Maliwanag. Muli, tumango lang si Nida. Pagod na siya para makipagtalo. Pagod na ang kanyang puso para masaktan pa. Naglakad siya papunta sa silid na itinuro nito. Pagbukas niya ng pinto, isang malawak at halos walang lamang kwarto ang sumalubong sa kanya. May isang malaking kama sa gitna, isang aparador, at isang maliit na mesa. Ang amoy ay amoy bagong pintura, amoy ng isang lugar na hindi pa tinitirhan. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Ang bigat ng buong araw ay biglang bumagsak sa kanyang mga balikat. Hinubad niya ang kanyang sapatos at dahan-dahang lumapit sa malaking salamin na nakasabit sa dingding. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi niya kilala. Pagod ang mga mata, gusot ang buhok, at nakasuot ng damit pangkasal na simbolo ng isang kasinungalingan. Dahan-dahan, inabot niya ang zipper sa kanyang likuran at ibinaba ito. Ang mamahaling tela ay dumausdos sa kanyang katawan at bumagsak sa sahig na may mahinang kaluskos. Nakatayo siya roon, suot lang ang kanyang panloob, nakatingin sa puting damit na ngayon ay parang isang basahan sa paanan niya. Ito na iyon. Ang simula ng kanyang sentensya. Napaluhod siya sa sahig, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. At doon, sa gitna ng malamig at tahimik na silid, sa unang pagkakataon sa buong araw, hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha. Tahimik, mapait at puno ng lungkot. Wala nang gulat. Ang natira na lang ay ang sakit. Kinabukasan, ang sinag ng araw na tumago sa malawak na bintanang walang kortina ang gumising kay Aiden. Napapikit siya ng mariin, ang ulo niya ay kumikirot dahil sa hangover at sa bigat ng mga pangyayari. Para siyang nalunod sa isang masamang panaginip at ngayon ay dahan-dahang umaahon pabalik sa isang realidad na mas malala pa. Bumangon siya, suot pa rin ang gusot na pantalon mula sa kasal. Ang barong niya ay nakasampay lang sa isang silya sa sulok ng kanyang kwarto, isang paalala ng seremonyang pinilit niyang pagdaanan. Dumiretso siya sa banyo at hinayaan ang malamig na tubig mula sa shower na bumuhos sa kanyang ulo, umaasang aanurin nito hindi lang ang sakit ng ulo, kundi pati na rin ang alaala ng kahapon. Pero hindi. Habang nakapikit, ang nakikita niya ay hindi ang mukha ni Brielle, ang babaeng dapat niyang pakasalan. Ang nakikita niya ay ang mga mata ni Nida, tahimik, bahagyang takot, pero higit sa lahat, puno ng isang malalim na lungkot na tila kakambal ng sa kanya. Pareho lang tayo, naisip niya ng may pait. Parehong biktima ng isang kasunduan na hindi nila ginusto. Pagkatapos magbihis, bumaba siya. Inaasahan niyang isang tahimik na bahay ang kanyang dadatnan, ngunit ang amoy ng sinangag at pritong longganisa ang sumalubong sa kanya. Nagmula ito sa kusina. Dahan-dahan siyang sumilip at natigilan sa nakita.
Nandoon si Nida, nakatalikod sa kanya, suot ang isang simpleng duster na halatang hindi bago. Nakatali ang buhok niya sa isang magulong bun. Abala ito sa paghahain sa maliit na mesa sa kusina, may kanin, longganisa, itlog na maalat na may kamatis, at tuyo. Isang tipikal na almusal ng Pilipino. Isang eksenang hindi niya kailanman inasahan na makikita sa modernong kusina ng bahay na ito. Para siyang nanonood ng isang pelikula na hindi niya maintindihan. Bakit ito nag-aabala? Hindi ba't malinaw ang usapan nila kagabi? Anong ginagawa mo? Tanong niya, ang boses ay mas malamig kaysa sa kanyang intensyon. Napatalon sa gulat si Nida at napahawak sa dibdib. Mabilis siyang lumingon at sa isang saglit, nakita ni Aiden ang bakas ng pag-aalala sa mukha nito bago ito napalitan ng isang blankong ekspresyon. Nagluto ako ng almusal, sagot niya, ang boses ay mahina. Nasanay lang ako na maagang gumising para maghanda. Tinitigan siya ni Aiden mula ulo hanggang paa. Hindi mo kailangang gawin yan. Sinabi ko na sa'yo, wala kang obligasyon sa akin sa loob ng bahay na to. Isang anino ng sakit ang dumaan sa mga mata ni Nida, ngunit agad din itong nawala. Yumuko siya ng bahagya at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng mga plato. Pasensya na. Nasanay lang talaga. Ang simpleng sagot na iyon, ang simpleng kilos na iyon, ay mas lalong nagpairita kay Aiden. Bakit hindi ito lumalaban? Bakit hindi ito nagrereklamo? Ang pananahimik nito ay parang isang salamin na nagpapakita kung gaano siya naging duwag para tanggapin ang sitwasyon. Hindi na siya umimik. Umupo siya sa mesa, sa kabilang dulo, malayo kay Nida. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas matindi pa kaysa sa ingay ng kutsara at tinidor na tumatama sa mga plato. Kumain sila ng hindi nagtitinginan. Ang sarap ng luto ni Nida, malasang-malasa ang sinangag, tamang-tama ang pagkaprito ng tuyo, ngunit para kay Aiden, abo ang lasa ng lahat. Pagkatapos kumain, si Nida ang unang tumayo para ligpitin ang mga plato. Hayaan mo na yan, sabi ni Aiden, tumatayo na rin. May tagalinis na darating mamaya. Hindi kumibo si Nida. Dinala pa rin niya ang mga plato sa lababo at nagsimulang maghugas. Ang pagmamatigas nito sa tahimik na paraan ay nagsimulang kumalkal sa pasensya niya. Hindi mo ba ako narinig? Medyo tumaas na ang boses niya. Sabi ko, hayaan mo na. Humarap ito sa kanya, ang mga kamay ay puno ng bula. Ano bang gusto mong gawin ko? Tanong nito, sa wakas ay may bahid na ng emosyon ang boses. Magkulong sa kwarto buong araw. Maupo sa sala at tumitig sa dingding? Ito lang ang alam kong gawin, Aiden. Ito lang ang paraan para maramdaman kong may silbi pa ako, kahit dito lang sa loob ng bahay na pinagbentahan sa akin. Natigilan si Aiden. Ang mga salita nito ay tumama sa kanya. Pinagbentahan. Iyon ang eksaktong nararamdaman niya, na nabili siya ng sarili niyang pamilya. Pero sa halip na aminin ang katotohanan, pinili niyang itago ito sa likod ng galit. Congratulations, kung ganon, sarkastiko niyang sabi. Kasal ka na, sa maling tao. Pareho tayong biktima dito, kaya huwag kang umarte na parang ikaw lang ang nagdurusa. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Nida bago ito muling tumalikod at ipinagpatuloy ang paghugas. Ang tunog lang ng tubig mula sa gripo ang maririnig. Hindi na niya kinaya ang tensyon. Kinuha niya ang susi ng kotse at walang paalam na lumabas ng bahay. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Nagtungo siya sa opisina ng kanilang pamilya, umaasang ang trabaho ay makakapag-alis ng kanyang isipan sa gulo ng kanyang personal na buhay. Ngunit pagdating niya roon, ang ina niya, si Tita Vicky, ang agad na sumalubong sa kanya. Aiden, anak. Kumusta ang unang umaga ninyo bilang mag-asawa? Tanong nito na may pilit na ngiti na para bang lahat ay perpekto. Huwag na tayong magplastikan, ma, malamig na sagot ni Aiden. Alam nating pareho na isa lang itong negosyo. Nakuha niyo na ang gusto niyo. Tapos na ang usapan. Nawala ang ngiti sa mukha ni Tita Vicky. Hindi mo naiintindihan, Aiden. Ginawa namin ito para sa ikabubuti ng lahat. Para na rin to sa kinabukasan mo. Kailan pa naging para sa akin ang pagpili niyo ng mapapangasawa ko? Sumbat niya. Una, si Brielle, na halata namang hindi ako mahal at pera lang ang habol. Tapos nang tumakbo siya, kinuha niyo ang pinsan niya na parang isang bagay na pamalit sa nasirang gamit. Hindi niyo man lang inisip ang nararamdaman ko o kahit ang nararamdaman ng babaeng iyon.
Wala na tayong ibang pagpipilian, sigaw pabalik ng ina niya, ang boses ay puno ng frustrasyon. Hindi mo alam ang buong kwento. Ang pamilya ni Nida, lubog sila sa utang sa atin. Itong kasal ang tanging paraan para hindi sila tuluyang masira at para mapanatili ang reputasyon ng pamilya natin. Iniisip mo lang ang sarili mo. Napailing na lang si Aiden. Reputasyon. Utang. Negosyo. Iyon lang palagi ang mahalaga. Pagod na siya sa sistema ng kanilang pamilya kung saan ang mga tao ay nagiging numero at ang damdamin ay nagiging puhunan. Pumasok siya sa kanyang opisina at padabog na isinara ang pinto. Umupo siya sa kanyang silya at napasabunot sa sariling buhok. Gusto niyang sumigaw pero walang boses na lumalabas. Para maibaling ang atensyon, binuksan niya ang telebisyon na nakasabit sa dingding ng kanyang opisina. Nakatutok ito sa isang business news channel. At doon, sa ilalim ng screen, isang headline ang gumapang na parang ahas. Navarro Textiles, the company owned by the family of Lito and Martha Santos, on the brink of bankruptcy following a series of bad investments. Navarro. Apelyido iyon ng ina ni Nida. Biglang nag-iba ang pananaw ni Aiden. Hindi lang ito simpleng utang na loob. Ito ay isang desperadong hakbang para isalba ang isang buong kumpanya, isang buong legacy ng pamilya. Naunawaan niya ngayon kung bakit ganoon na lang ang panginginig ng mga magulang ni Nida sa simbahan. Kung bakit pumayag si Nida na maging pamalit. Hindi ito kapritsyo ng mayayaman. Ito ay isang laban para mabuhay. Ang inis na nararamdaman niya kanina ay dahan-dahang napalitan ng isang emosyon na hindi niya maintindihan. Awa. Pagkakaintindi. O baka hiya. Hiya sa paraan ng pakikitungo niya kay Nida kaninang umaga. Hiya dahil pareho silang nakakadena, pero siya pa ang may ganang magalit. Kinagabihan, pag-uwi niya, inaasahan niyang madadatnan ang isang madilim at tahimik na bahay. Ngunit pagbukas niya ng pinto, isang maliit na ilaw mula sa sala ang bukas. Nakaupo si Nida sa sofa, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Mukhang hinihintay siya nito. Nang makita siya, dahan-dahan itong tumayo. May hawak itong isang maliit na sobre. Para sa'yo, sabi niya, iniabot ito kay Aiden. Sulat mula kay Brielle. Naiwan niya sa kwarto niya kahapon. Para sa'yo daw. Kinuha ni Aiden ang sobre. Ang pangalan niya ay nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Brielle. For a moment, nakalimutan niya ang lahat, ang kasal, si Nida, ang problema. Ang tanging mahalaga ay ang nilalaman ng sulat na iyon. Hindi siya nagpasalamat. Tinalikuran niya si Nida at nagsimulang maglakad papunta sa kanyang kwarto. Aiden, tawag ni Nida, ang boses ay nanginginig. Huminto siya, ngunit hindi lumingon. Pasensya na sa kanina, sabi nito. Hindi ko na ulitin. At pasensya na rin kung ako ang nandito at hindi siya. Ang huling mga salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Aiden. Puno ito ng kahiyaan at pagtanggap sa isang mapait na katotohanan. Pumasok siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Iniwan si Nida na muling mag-isa sa kalawakan ng sala. Umupo siya sa gilid ng kama, hawak ang sulat ni Brielle sa isang kamay, at ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa sa kabila. Ang asawa niya ay nasa labas lang ng pinto, isang asawang hindi niya kailanman pinili. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya na hindi lang siya ang nasasaktan sa kasunduang ito. Lumipas ang mga araw na parang mga aninong tahimik na dumadaan sa loob ng malaking bahay. Para kay Nida, ang bawat umaga ay pare-pareho. Gigising siya bago pa man sumikat ang araw, mag-iingat na huwag gumawa ng anumang ingay na maaaring makagising kay Aiden. At tahimik na gagawin ang mga gawaing bahay na nagsisilbi niyang kanlungan mula sa nakabibinging katahimikan. Hindi na siya nagluluto ng almusal para sa kanilang dalawa. Natuto na siya. Sa halip, naghahanda lang siya ng kape at tinapay para sa sarili, at kinakain ito habang nakatayo sa tabi ng lababo sa kusina, nakikinig sa mga tunog ng umaga sa labas. Si Aiden naman ay lumalabas lang ng kanyang kwarto kapag sigurado na itong nakaalis na siya sa kusina. Ang kanilang mga landas ay maingat na iniiwasan na mag-cruise, na para bang may mga hindi nakikitang linya na bawal tawirin. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit sa master's bedroom, ang tanging silid na pinakiusapan ng ina ni Aiden na linisin niya paminsan-minsan para
mapanatili ang itsura ng isang tunay na mag-asawa. Aksidenteng nabuksan ni Nida ang isang drawer sa tabi ng kama. Hindi niya sinasadya. Hinila niya ito para punasan, ngunit bahagya itong dumulas palabas. Sa loob, sa ilalim ng mga nakatuping panyo, may isang lumang litrato. Kinuha niya ito ng may panginginig. Isang larawan ni Aiden, mas bata ng ilang taon, nakangiti ng malapad, ang mga matay kumikinang sa kaligayahan. Isang ngiting hindi pa niya nakikita mula nang makilala niya ito. Katabi nito ay isang magandang babae na hindi si Brielle. Ang babae ay may mahabang buhok, at ang paraan ng pagkakayakap nito kay Aiden ay puno ng pagmamahal at pag-aari. Sila ay mukhang perpekto para sa isa't isa. Sa likod ng litrato, may nakasulat, Aiden & Clara. Our forever starts now. Baguio 2018. Clara. Ang pangalan ay parang isang dagitab na kumuryente sa kanya. Sino si Clara? Bakit tago ang litratong ito? At nasaan na siya ngayon? Sa ilalim ng litrato may isa pang bagay. Isang puting sobre, medyo naninilaw na sa kalumaan, na may pangalan ni Aiden na nakasulat sa magandang calligraphy. Hindi pa ito bukas. Ang selyo nito ay buo pa rin. Biglang naramdaman ni Nida ang isang matinding hiya, na para bang isa siyang magnanakaw na nahuli sa akto. Mabilis niyang ibinalik ang litrato at ang sobre sa drawer, isinara ito ng marahan at umatras palayo. Ngunit huli na ang lahat. Ang imahe ng masayang si Aiden at ang misteryosong pangalan ni Clara ay nakatatak na sa kanyang isipan. Ang pagkatuklas na iyon ang nagpabago sa lahat. Bigla, ang malamig na pakikitungo ni Aiden ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Hindi lang ito dahil sa pagtakas ni Brielle. May mas malalim na sugat. Isang lumang sugat na malinaw na hindi pa rin naghihilom. At siya, si Nida, ay isang estrangherong napilitang tumayo sa ibabaw ng peklat na iyon. Kinagabihan, hindi mapakali si Nida. Ang sulat ni Brielle na ibinigay niya kay Aiden ilang araw na ang nakalipas ay hindi nito binabanggit. Nakapatong lang iyon sa mesa sa tabi ng kama ni Aiden, hindi pa rin bukas, katabi ng drawer kung saan nakatago ang alaala ni Clara. Dalawang sulat mula sa dalawang magkaibang babae, parehong hindi binubuksan. Para bang takot si Aiden na harapin ang nakaraan at ang kasalukuyan. Isang gabi, habang naglalaban ng mga damit, isang gawain na nagbibigay sa kanya ng kaunting normalidad, nakita niya ang isang pamilyar na barong ni Aiden, ang isinuot nito sa kasal. Idinagdag niya ito sa washing machine, ngunit bago niya isara ang takip, napansin niya ang isang bahid sa kwelyo nito. Hindi ito dumi. Kulay ito ng mapulang lipstick. Napahinto ang kanyang paghinga. Hindi ito sa kanya. Hindi rin siguro ito kay Brielle dahil hindi man lang sila nagkalapit ng husto noong araw na iyon. Isang lumang mansa. Siguro galing sa isang party noon pa. Ngunit sa isip ni Nida, ang mansang iyon ay nagkaroon ng mukha, ang mukha ni Clara. Ang babae sa litrato. Kinuskos niya ang mansa ng may diin, ang mga daliri niya inanginginig. Isang irasyonal na selos ang kumalat sa kanyang dibdib. Selos para sa isang nakaraang hindi siya bahagi. Selos para sa isang pagmamahal na hindi para sa kanya. Selos dahil sa kabila ng lahat, siya ang asawa nito sa papel, ngunit isang multo mula sa nakaraan ang tila may mas malaking puwang sa puso ni Aiden. Ampunin ka lang namin. Ang alaala ng sigaw ng isang tiyahin niya noong bata siya ay biglang bumalik. 6 na taong gulang siya noon, nakipag-away sa isa niyang pinsan dahil sa isang manika. Nang magsumbong ang pinsan niya, iyon ang isinigaw sa kanya ng tiyahin. Hindi iyon totoo, alam niya. Anak siya ng kanyang mga magulang. Ngunit ang pakiramdam na hindi ka tunay na kabilang ki ay tumatak sa kanya. Ang pakiramdam na isa ka lang ampon sa sarili mong pamilya, laging nasa gilid, laging kailangang patunayan ang iyong halaga. Ngayon, ang pakiramdam na iyon ay bumabalik ng mas matindi. Isa siyang ampon sa buhay ni Aiden. Isang estranghero sa sarili niyang kasal. Dahil sa gulo ng kanyang isip, nagpasya siyang gawin ang isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Kinuha niya ang kanyang telepono. Kailangan niyang humingi ng tawad kay Aiden. Hindi para sa paglilinis niya ng kwarto, kundi para sa pag-iral niya sa buhay nito. Para sa pagiging panggulo. Binuksan niya ang kanyang messaging app at nagsimulang mag-type. Aiden, pasensya na kung nakakagulo ako. Sana di. Hindi niya alam kung paano tatapusin.
Anong sasabihin niya? Sana mapatawad mo ako. Sana maging maayos tayo. Lahat ay parang kasinungalingan. Habang nakatitig siya sa kumukurap na cursor, biglang umilaw ang kanyang screen. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nida. Si Brielle 2. Parang may humablot sa puso ni Nida. Si Brielle. Ang pinsan niya.